Okay, thank you Kuya for that wonderful singing o mayong hapon sa tanan. By the way, we would like to, I am informed by Sister Evelyn Balo-Balo of the date sa iyang igsoon, iyang magulang, and she will be returning back to Manila, of course, para sa pagtambong on some important matters. So we would like to extend our condolence kang Ma'am Evelyn. She'll be leaving, bago na siya nag-transfer siya ang membership ganiya. Then, balik na yun siya Manila. Mupadayon siguro siya dito. Pero yung membership, no. Balik lang gyapon siya after masitol siguro ang ilang mga ayusunon dito. Then we would like to welcome ang bisita ni Kaykay. I think second time na paganin niya. Ikatulog na pa. Salamat sa imong panahon nga nakabisita ka, Mr. Lorenzo. Okay, at this time, open your Bibles with me in the book of John. John chapter 21, and in verse 20 to verse 25. Ang diri ang atong text o ang message is titled, What is that to thee? Unsay labot nimo ana? Or mind your own business. Mag-ana lang iyang thought, mind your own business. Now, kung dili bang kining atong simbahan o ang tanang kasagaran simbahan, nagud na yung mga problema nagaabot. Pero kasagaran kung mugrabe na ang problema, ang padul nga atake ang pastor gyud na. Pastor gyud. Bisan dili binuhatan sa pastor, pero ang managot ana ang pastor gyud. Usahay na mag-away-away din sa ato bisan ato nang experience natay mga membro kanadto diri nga nag-join forces sila sa nagkorpo sila og business. Dayon, while on the process sila nagakorpo, wala sila gasaba-saba sa kuha. Hilom-hilom na silang duha. Dayon nasimhutan man ako to. Simutan hibo na ako, uy. Dayon as pastor natin mga insight, premonition na. So akong gi-advise ang tong isa no. Ako dili ko pabura na ba nga inyong kuan. Kay ako mang mabasa kung usa. Dayon bisan sila gudahan. Katong usa kay interesado man kayo, tungod kay katong usa maayo kayo mo insinuate na okay kayo ni tungod okay kayo ni daghan dato ani. Dino ko ayo kun ana. Ay na usahay wa man tay experience. Kaya ang iyang ka-transact murag experiential na pero kanunay nga palpak. Nagpadayon siya. Ang nitabo nagkuan jud na wa gyud nag-prosper. Wa na nag-prosper ang business, katong sa siya nag-finance, wa na nag-prosper, taod-taod nag-away sila, naghantod silang duha pud gyapon ang nanghawa diri. Kato nga problema diri gud sa kuha, pero sa diyan nagbuto na ang simbahan ng Basolon, akong nahimong dili maayo. Muna nga as a pastor nagabantay ko. Ug dili ko gusto nga then guwapo sa simbahan yun na nagamature ta. Then ako kasabot po sa inyo ha. And I thank you sa inyo ang concern sa simbahan. Sa inyong mga plano, ug sa inyong pagtabang sa simbahan. Pasalamat yun ko anak. Mine is doon na po pero ako while doon na mo yung mga ginahuna-huna o mga maayo, di po na ko na ginakuan nga daotan. Pero ako nang ginapanid-an. Then kung makita na ako nga murag delikado na mutindog na ko ana. The reason to save our relationship and to save ang kamong new relationship pod ug ang bulaton sa simbahan. Dili kay to destroy. So diri sa John chapter 21 at the Lord Jesus Christ now was resurrected. O according to the passages that we are to study, dili si Peter ang pinaka-karakter nga kuan diri is about kang Peter. Kini si Peter
kuan ni siya nga Kristo, kung kuan pa si Kristohanon, nang impulsive siya ba? Nang na siya moto nga, later on because of his impulsiveness, ingon ni Ginoong Kristo siya, get thee behind me, Satan. Pero real leadership siya, kay later on siya man nag-lead sa church at the beginning. Pero dihi, kung mong sabton, sa verse 20 to verse 21, doon ay mga, hunang-huna si si Peter nga, murag dili kay kumpurmi ang Ginoo, mo nga gibadlong sa diri. Now, see for instance sa verse 20. Tanaw sa verse 20. Ngunya, then Peter, after katong follow me, when he was challenged of God about his love for the Lord. Na, Peter, lovest thou me? Na, yes, Lord. Then niya, feed my sheep. Peter, lovest thou me? Then, feed my sheep. Antod nga, Lord, thou knowest what is in my heart. Naagyo siya kasing-kasing sa bulaton. That is true. Kay diri sa verse 21, diri nahibalik ang ang desire ni Apostol Peter sa pag-alagad sa Ginoo. Thinking after nga the Lord Jesus had died, thinking patay na siya din resurrected, then thinking also katong yang gihimo, ang ayang pagtanaw, baliwala na siya sa Ginoo. Pero he was recovered at this time. Pero sa verse 20, na po dili mayo nga nasa iyang hunahuna. Butang. So sa verse 20, tanong. Then Peter, turning about, saith the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper, and said niya, Lord, which is he that betrayeth thee? Yang ginatanaw ni si John the Beloved. Yung sa iyang gitanong si John the Beloved, yung gipunta na, kanto si Judas. Masa man to si Judas? Sa iyo na to. Then, niya, maybe siyang thinking, sa maayo tong Judas, panisan to, sa bato. Pero he is thinking about what God, kung sa pagbati, kung sa angay buhaton, kung sa imong buhaton, kang Judas. Then in verse 21 niya, si Peter po, seeing him, said to Jesus niya, Lord, and what this man do? Yang ganiha, yung iskutan si Judas. Karon ina pong gikustugan, abi na po ni si John the Beloved. O kini si John the Beloved, o sa po ni. Then, in verse 21, mo gyapon ni ang kinumeron ang tuwag ni Ginoong Kristo niya. Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, niya, what is that to thee? Diyon niya, follow daw me. Kasabot mo na yun niya, what is that to thee? Naway nga ni. Sige lang, niyara ko maghatog komentaryo. Now, tanaw mo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to verse 31. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 31, you will find here about how God described the church as a body of Christ and how this body function. Yang gi-describe diri karon kay katong ginaskutan magud ni Peter dito, mahot murag sa bahil tungod sa bulaton sa Ginoo nga usahay iyang ikumpir iyang kaugalingon dito sa uban. Nga ang iyang thought diri karon nga kung ingani ka kusog mudagan, kinahanglan ka na sila ingani pod kusog nga mudagan. Nga kung ako musilig, kana sila, kadapat musilig po. Kung ako musagod, sabod po na, gusto niya ang tablahon tanan, ang tao pa siya. Bantay mo, anak, kay makadaot yun na sa simbahan. Kana nga mentalidad, delikado yun na. O di ko delikado, din, destructive na nga mentality. Kay dili tanan pastor, dili tanan Sunday school teacher, dili tanan choir member, dili tanan lain-lain ta. Moto doon ako'y amigo nga kuan, amigo nga pastor. Nya dili pare-paras og pangsyon. Kung dira siya gigamit sa Ginoo, mag-faithful siya. Kay daghan pod mga hilumon nga abi nato wa gahimo og bulaton sa Ginoo, kung imong tanawon literon ang Dios lang kay bro, nga mas maayo pa gyud ang binuhatan kasi ikaw nga kanunay makita nga galihok pa ya.
Mutingon sa Biblia, doon, ang tao mo compare siyang kaugalingon sa lain, kana nga klase nga mentalidad. Kaya ang Ginoo ang final judge. Nay mga hilumon din sa ato ang abinatukan, pero muna ingon niya sa atong akong amigo nga pastor. Kanya. Datong simbahan lahin-lain, oy. Bantayan ninyo na. May numdum ko sa iya. Bantayan ninyo na. Kay kung kanang mentalidad kung mao ko ni ingani pud ni dapat sila. Kung ingani sila ay delikado. Kay kung siya po'y musultian ni ron, mao ni akong hinatagan. Kamo ingani pud kong hinatagan, ama bugto na tatanan. Very kuyaw kayo. Kagahapon, limpyo diri silang Clint o si pamilya ni brother Richie. Ningapil ko. Pero sa iyang galimpyo ta, ako ginatanaw niya, wapo kayo nalimpyuhan, oy. Doon mo sorti mo si pastor, wala nagalihok ba? Wala nagalimpyo. Sortihan ta mo, kanadto ako'y galimpyuhan ni, dili ni guitars. Rap kayo ni. Then kung rap ka ni, pag sila ng abo-abo na, di man na tiles layon. Atong panahon, maglimpyo may abog kayo na. Ang uban sa inyo, nangabot na nga naka-tiles na ni. Di ka makasulti. Nasa among panahon, mga naingana. Ako na lang yung diretso mo. Mahinumdum ko sa mama sa, nasa Mambrilla. Taga mo example ko wala din sila Mambrilla. Kasi ang living witness ko sa Emusulti. Ganto sa daan akong simbahan sa Davao. Nami membro nga 70 plus na siya atong naanak ko dito. Ayun lang ito. Pero gakanta nagakanta yung trabaho, mukhang nagakanta lang o choir. Pero atong batanon pa siya, Sunday school teacher siya ang appeal siya sa extension, halos tanang work niya, kanadtong batanon siya pa. Pero sa pagkatigulang na siya, dito na, gawa siya ng hawak, pero dito lang siya sa choir. Dili na pa. Usahay mo compare ta sa atong kusog, sa mga tigulang na, ayaw mo anak. Batayan ninyo na. Kaya usahay mo kan musulti mo kuyaw kayo ko karon. Wa ka i-compare mo tong tigulang na. Nga duwa ka kay bulong nga tong bata pa siya, mas labaw pa ba yun sa usahay sa imo ka. No, dapat ninyo ning may buan. To stop that kind of mentality. Kaya doon na po yung mga ingani. Doon na yung mga tao nga usahay ilang gusto, ilang improve o ilang ayuhon, ilang kumalpa, ilang mukhang yun sila maayo ba nga maayo sila. Dahil kung maayo na sila, ila tong gamiton nga abilidad nga i-compare nila sa uban. Dili maayo, di na maayo. Kaya sa ilang tuyo na nagkuhan ko dili. Pagkatuan na siya, kamo, wag yun mo na ako. Ay, power na ka. Ayaw mo yung anak. Ayaw yun mo yung anak. Very dangerous. Very dangerous. So, tanang mo sa 1 Corinthians chapter 2. Moni, ang prinsipyo. Sa verse 12 up to verse 31. What is that to thee? Mind your own business. Ano man, dili you will be accountable of God on the basis of your own performance, not on the basis of the other one. Dili iskuran ka sa imong kaugalingon nga binuhatan. Dili itong ayaw masabtan ninyo. So sa verse 12, ngunya, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Nagkapahisgot ni about how the Lord Jesus Christ picture the church. And He picture it and typifies it as a body. Ngayon, gihimplo nga ang simbahan, lawas ni Kristo. Then, ngunya, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free,
and had been all made to drink into one spirit. For the body is not one member, di niya, but many. Diri karon yang gisgutan, for the body, dili ni siya usa lang nga member, pero daghan ni siya. Muna siya nga, a church is composed of diverse personalities, diverse type of people, diverse, dili pari-pariha. Nga ay taas ano yung nahimo nga eskwela, napoy wa ka eskwela. Sapi-sapian, napoy way sapi. Nay healthy, napoy unhealthy, diverse, dili ko na tanan. Muna yung gina-picture ba? As ang makita sa lawas, nga lahi-lahi ang iyang party, pero naga-work ni siya they work as a system. And the goal is for the edifying of Christ, which is the head of the body. Not to edify kini nga part, not to edify kini nga part, dili. Si Kristo ang tumungan. Dili tong part, the part involved as a system, for the glory of the head, the Lord Jesus Christ. So, karon, niya sa verse 14, for as for the body is not one member, but many. Nya, if the foot, yan ang ginahisgutan, ang function sa members of that body. Ang foot niya, if the foot say, because I am not the hand, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Still, dili sila pareha, nag-use siya nga dito ang tiil, ang function mo lakaw, pero di siya makasulti nga, ang kamot na dili, what siya, dili. Both of them are part of the body, but function differently. Wapo ni katunan, kayong delikado, diningon niya, and if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Nya, kini nga dalunggan, di siya mata, sa pa di siya parte, dili. Kini, iyang trabaho ni, tanaw lang. Pero kini, iya pong napon ni trabaho inganin na, pero moto yung function, very, very definite, but very different compared to the other. But they are part of the system that works together for the edifying again of the head, which is Christ. So, na po niya, if the whole body were an eye, where will the hearing? Doon niya, if the whole were hearing, where will this meaning? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. You are there in that body as God pleased you to be there. Kay kung quad director tatanan, awa na mo kanta. Maglinya tanan diri ang kandyan nga quad director. Kung gusto ninyo nga kanang mentality nga, maayo gud ko mo kan, dapat ingani pud mo sa kuha. Awa na manganta. Remember, you are part of the body. Ayaw, mas santo ninyo maayo. Muna kung naa ka din ha, trabaho agmayo. Ayaw ka magtrabaho din i-compare mo sa uban. Hindi na pwede. Then pugso ni mo ang uban sa pagbuhat sa mga butang usahay, di po nila gusto anak. Pero doon ayaw inapod nga wala siya importante, di siya importante na siya part as a body, a part, ador siya function as part of the body. You could not say that I'm better than one, than other. So, dinungon niya, but now hath God set the members, every one of them, in the body at it hath pleased Him. And if they were all one member, where will the body? But now are the many members, but yet one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. There are nay much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Gani unya, dili ka pwede nga, nag-despise ba? Dili pwede nga, each one are very necessary. Pero igon pagod niya, katong ingon abinin niyo walay importante, abinin niyo katong walay gamit, ingon sa Ginoo katong pagyud baya ang pinaka-importante. Sa ibot mo ang pastor. Para sa ning buhok.
Kining buhok yung tanong, murag wala raman eh. Pero, kining ko kung wala, murag wala ni, pero kanunay mo ni atong ginatiman-atiman kanunay. Pukunin nyo, ano ka man. Kining buhok, murag wala, pero kanunay nato ning ginapa. Mo po na yung mga membro sa wala, murag wala lang, murag atong ginadispice, kaya usahay, murag dili sila prominent sa simbahan, hilom-hilom na sila. Pero nung sige, no, kasayod, katong kuyaw to. Oh my. Ang kuan man gud sa Ginoo dili is be humble. Dili ni ang simbahan dili ni passion show nga pasikatay o pa importantihay. Gani ang principle sa Ginoo, the true minister, the true follower of God is the one that minister. Ug kadtong nagaminister, kadto ang pinaka-greatest, kadtong nagapaubos. Then unya, and these members of the body, which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Sabto ni mo ni. Then, for our comely parts have no need, but God had tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lacked. Kadtong yung mga walay, kadto ang gihatagan og more honor. Lahi ang sa Ginoo. Lahi. Now, may numdum ko kang pastor siya. Si pastor siya nag-build siya og great church. Very great church. Daghan siyang na-build, ang daghang mga simbal na dagpo niya sa Davao nga nabuwak lang po. Pero nagsugod to kang pastor siya. Sa nagsugod si pastor siya sa Davao, that was 1958. He was still a young, vigorous pastor missionary. Trabaho. Sa dahil nag-abot na ko, dili na siya tigulang na siya. Dili na siya pares ka na. Andang siya gatuon, wali. Pero di ko musulti nga wag gahimo ni si pastor na siya agi. Di to kaya na ako tong iyang agi. I hope niyo makita ninyo na. Then, notice sa verse 25 now, ay yung isulti niya. That there should be niya, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Then niya, that the reason it is that there should be no schism in the body, but that the members should have that the members should have the same care one for another. Ngayon daw kana ang yang main reason na kumpak na kanang schism, that there be no division, because it is a body. Dili pwede nga tanggalon nimo na gani kung kuan pa di masakitan ang uban nga mabilin. Di bot pasabot nga wad-on nimo usangan di mo ipik to gyud na. Pero sabi ninyo ingani. Sa mga ingana nga panahon, binyo murag ako ray masakitan. Ang uban dili. Murag ka wala man sakitan ani. Wa mo maybe you may not do it katong kung may mawa di sa timbahan, binyong di ko masakitan ko ano. Kay nakapundar ko sila, o they are being part ka na to sa itong simbahan. Hindi mo, paano sabi niyo, sa dili, sakit na Pero ang iyang kuhan, dili ni mahitabo. Dili ang aning dili ang matibas-tibas ang lawas, di na mo. So, bantay. So, ingon niya karon sa tama, padayon sa verse 26 niya. And whether one member suffered, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Tawa na God. Grabe ayang ana ang simbahan. Na if someone is mourning, someone is hurt, ang whole system, part of the body, mabati o masakitan. Kung doon ay mag-rejoice, as the part of the body, mo rejoice tanan.
Pero usahay nga, bantay mo. Di usahay kung naay nagamon, usahay, marag wala lang sa to, merisi. Apo yan. O kung usahay po, naamoy musaka, muna ta, kuan man to, komentaryo ka, dili maayo ba? Marag, masina ka. Dili to ang iyang but pasabot. Dili to ang atong body. Kung doon ay naghilak, maghilak ka. Kung doon ay gagkatawa, magkatawa ka. Dili kay kung nagkakatawa ka, sulti, ako, man na siya, dili to. Dili to ang mentalidad, supos sa lawas, dili to na. So, with that, I hope yung tanawang na. Kay mo ni ang presentation sa Ginoo, sa ang church as a body. Then when sa verse 27, now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostle, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, government, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Dili, ang iyang pasabot, as a part of the body, lahi ta og function. Diverse lahi og function, but works together, yun ako, in unity as a system. So, ang iyang ginatanaw, lahi ta og gifts, og but pasabot, lahi ang atong gift nga gihatag sa Ginoo, magbase na sa atong ability o kapasidad nga muhimo niya na. So karon ang kapasidad ni Jan Kalabyo, mo kantag-kanta, yan ang gi-improve. Nato pa mo nang gift nga gihatag yang gi-improve. Then ako ang uban din sa inyo ha, si Brother JC na wa man hilig gyud og music. Dili pwede ka pugso ni Jan nga ayo magkwelda pulpul ka. Wala siya hilig og music. Mapaul magsinumbagay mo na ron. Inig sinumbagay ninyo, mo ang ending si pastor na pod. Di akong basta sabto ninyo na. Sabta yun ninyo na. Mapaul yun mo. Mapaul yun tan. Dili. Moto doon ako gidool ganiya nga. Ayaw na sagtan lang. Kaya makigistorya ko sa ila. Kay kuyaw to. Kung sultihan ka, kung ano siya parihasa po na mong gihinatagan di. Bug na katanaan eh. You work as a part of that body and learn to love what God had given you as a gift. But never intend to use that gift to destroy others which do not have that gift that God had given you. Pero naa siya gift. Lahi. Don't you know that even giving is a gift of God? Usahay, magbantay yun mo. Kaya usahay ka nang nagadugay ta sa simbahan, bantay mo nga. Sa diyang ginagamit ta sa Ginoo, dapat nga ang damor nga mo, humble ta nga mo sukat, we believe you ka. Bantay. Kay diha nagsugod ba mo tatanan diri nga dili kayo maayo. Si Brother Gilmer pagsugod niya diri, kurug-kurug na siya mag-moderator. Pero ako ning ginampuan, ako kanon na karon maayo na pasalamat ko kang Brother Gilmer. Maayo na gyud siya. Kaya na siya. Kana iya po na magamit siya ang opisina. Nanay mo siyang pero pagsugod niya dili. Kay ganun kay bulo ka, pastor. Kaya ako yung anak mapud ko kan ato. Dili ko maayo. My pastor give me all the opportunity and chance and he prayed for me. Pero di po nakaroon ingon ni Brad Gilbert nga, Brad George, dapat mag-moderator ka. Pili magsinumbagay na gabi sila ni Ron. Kita mo, anak? Pero di mo po musulti nga yung anak sa Brad George. Wala ko na ako nigilaptan. Wala paluan eh. Pero kung ingon po ni Brad George, sige, pero dapat po Brad Gilmer nga, alas 6 pa, nanapod ka sa binguan. Buat sa iyo, patay po siya. Maging nga naay na sila. Beware.
Biblia. Ako, nagapasalamat ko ano yung simbahan. Noon pa ni Ma'am Ramos, ganiha, na ipag-umangkon si Brad Moses nga pastor, perting dayig niya sa itong simbahan. Kaya ang ginagawa nga, maayog na si pastor, kaya mga membro, suportado kayo. Dahil nga akong mga membro, kung naimasinggan, hulma ko bigay, pamusilong pinansya tanan. Salamat ko sa inyo. Pero ako mong sultenta mo, ni kayo of course, mga butang nga wala, gahay mo nga wala po mo siguro makita ninyo. Kanang akong nasulti karon. Kana role na ako na i-guide ka. Nalagod si Ma'am Ramos. Jackpot kayo si Pastor Cordel, kaya yung mga membro, buutan kayo. Sige, glibag saya ha. Joke lang. So, tanawa sa now notice mo ni ang sa 1 Corinthians chapter 2 tong gibasa, gisay-say to how a church work, how a church function. And it function as a system. And this system is exemplified in the body. Nga mo function jud ang lawas, system ita kini jud ni. Ug ang nagpadagan na kini. Ug ang isulti ang head is the Lord Jesus Christ. Now, diri sa mga simbahan sa 1 Corinthians chapter 3, diri dunay gikasaway. 1 Corinthians chapter 3, si Apostle Paul nini nga simbahan. Muni nga kini nga ang Book of Corinthians daghang pagtulonan diri about how a church run. Though it is not perfect, but it could run to satisfy and to please the Lord. Now, tanong sa 1 Corinthians chapter 3, tanawa ang dilema ni Apostle Paul nini nga simbahan. Tanawa, ngunya 1 Corinthians chapter 3, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Dili si Apostle Paul, iyang kung pa, he give some admonition to the church. Now, when sa Biblia, when we speak about church, and referring to these churches, Corinthians, Galatians, Ephesians, these are the church of God. Mga simbahan ni sa Ginoo, lawas ni Kristo. Pero doon ay mga problema. So that you could not, kunay mong kadunga, di ka makakitag perfect church. Doon nag mga badlungon din ha. But it doesn't mean nga dili siya party. Kaya ang term niya, church manggod. Ang nga church, actually, kung ikuang doon mo na, body of Christ. And a body of Christ are saved people. Pero doon ay problema. Ngunya ang problema nga ginatubang ni Apostol Pablo. Ngunya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Notice the word babes in Christ, babe in Christ. But pasibot, bata pagyapon, kinahanglan pag-inorture para mamature. At antimanonon pagyud kayo. Di pa nga makabarog kay babes man. Ang nga isulti. Pero kini kung igulang na gurunta. Dinungon niya, I have fed you with milk because you are still babes, and your babes is because you are carnal. Niya, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Kini nga church. Dinungon niya, for ye are yet carnal, for whereas there is among you, moni ang basihan. Ngano kini carnal. Kini di pa makadawat og mga meat. Kini ang iyang gusto kanunay gatas pa. Gatas. Weak. So ingon niya, for yet ye are carnal, for whereas ang rason, there is among you in beings. Kini in beings. Kini kuan ani. Kasagaran, no? In what is that in being? What is to in be? Kasina, masina. Dunay kasina. Dinuon niya and being unstriped,
Doon niya, and divisions, are ye not carnal as walk and men? Notice the word katong divisions. Katong division, kwanto? Sakit to. Kay ang yan sa 1 Corinthians chapter 4, body. Body should work in unity. When there is a division, kwanto? Lisod to sabton, sakit to. Kaya usahay kung mong tanawon, kadtong nagka-creator ba ato, makasulod ka, Kristohanon ba ni? Parte niya, mata siya. Hindi yung nag-akos siya of division. Ang kayo, kung kayo, questionably kayo. Di niya, for while one said, I am of Apollos, another, I am of Paul, another I am of Apollos. Di niya, are you not carnal? Ang di mo, comparing. Compare. Bini mo kanat to si kuan mo katong buhi pa siya di ngani gyud siya kanat to. Ay kanat to wala na siya. Kita karon ay si kadto dito gyud sa kuan kanat to comparing. Kanat to na ka dito anong wa man ka nag pagtinarong dito anong ning ambak man ka. Masakitan ang body yan. Pero mo ni ang consummation ni Apostol Pablo. Natanaw sa verse 4, 5 karon. Who then is Paul? And who is Apollos? Yeah, but ministers by whom ye believe, even as the Lord give to every man. Yeah, I have planted, Apollos watered. Lahi. Yeah, ako nagtanong. Lain ang nagpatubo. Then unya, but God gave the increase. Ayaw gyud sulti nga kung di pa ko apatay ka na gyud. Kung wa pa ko ay ayaw gyud. Kay usahay na mga nga ba nga nasa simbahan pagkaling taud na kung wa pa ko o kung di pa ko kanatong wala pa kagadagan na ba yan eh. Wala. Ayaw yun. Ang imong may buhatan, pasalamat ka nga, na-develop ka, ginagamit ka, diya sa Ginoo. Ayaw ni gamita nga rason nga mahimo na kang arrogante. O mahimo na kang mura kag kinsa. Ayaw. Di na maayo. So, niya, I have planted, Apollos watered, ang Ginoo ang nagapatubo ani. Kita tanan ang Ginoo. More than tinuod na pastor. Oo. Tanawar gud. Ato ka og tanong ka og mangga. Imong gitanong. Kinsay ang pangutana ikaw ba nagpatubo, ikaw ba nagpabunga? Tanong ka og lubi. Ang pangutana ikaw ba ang nay na kay nagpabunga, nagpagtubo, nagpabunga? Wala. Much more sa bulaton sa Ginoo. But it is always good to be part of the body tungod kay God works through the body. Through His body. Kanatong, I think, last Thursday, guys, story ko mga pastor. Then itong naisgutan nga, ang uban manggod, mutanaw manggod sa tao. Ngayon, sila ko pa, mutanaw manggod sa tao. Mo, ganda kanuna itong sulti nga. Ayaw lang po magtanaw tao, tanaw lang mo sa Diyos na mapawal gud mo na. Kaya di niyo makita ang Ginoo. Magtanaw mo Diyos para mag-faithful mo, di niyo makita ang Diyos. Na kung nasa pa mo mag-faithful, kung makita niyo ang Ginoo. Na kung mamatay mo, kung luwas mo, makita niyo ang Ginoo. Kung di mo luwas, di mo kita Ginoo. Then yung nako sa na bininyo ang walay makita sa Diyos. Pero makita sa tao ang Diyos di na siyang lawas. Unsa nang iyang lawas? Ang iyahang simbahan. Siya ang ulo ana. Ang lawas mo'y nagalihok sa bulaton sa Ginoo. Di sa kalibutan. Timan ninyo ito na. Muna gani, sulat kong imuning i-expound, even in marriage,
Marriage is a picture of how we see God works. Sa atong relasyon, sa atong magtiayon, makita ang personalidad sa Ginoo anang relasyon. So ingon niya sa verse 7 niya, so then neither is he that planted anything, neither he that watered it, but God gave it the increase. Now he that planted and he that watered it are one, and every man niya shall receive his own reward according to his own labor. Ang ato diri reward na. Reward according to our labor. So sa ato pa, paningkamot ka na akong reward, paningkamot kasi mong kaugalingon. Tanaw-tanaw diha nga kuan ba? Ang imo pandayon nimo imong kaugalingon. Di ka reward nga sige kag tanaw dito, di ka na dunay race nga very critical nga race nga dunay that was 1941 nga Olympic, I think, if I could remember ba. Nanay sini anak. He was a veteran runner. One time once siya compete siya og maayo pud kay siya. Ang napildi siya split pasikan lang. Load siya. Pagka naka-abante siya, di ayong tanaw niya, iyang nag-ana siya, mitanaw niya gamay lang kung asan pag-ana niya, pildi siya. Gamay lang lantag niya. Split o pasikan, pildi siya. Ano man, yung katanaw man siya siyang kalaban. Wa siya concentrate siyang kaugalingon. Di yun kamo sa bulaton sa Ginoo kanang mentality sila mo tanaw. Nay panahon nga mawa gid mo simbahan. I am warning. Di ka pahawaon ka. Pero mutanaw ka, pangit na din ang dapita. Mangi dito ko. Pag-abot nimo to, mao lang gyapon ka, di ka ma-change. Bag-uha ay mo kagunin din na. Si Brother JC, nga na lang. Bigyan mo, wala ingana lang sa brother, wala. For me, he's very faithful. Taga-Sabado na din, kami ang grupo. Tigulang na. Wala gapin ang choir. Wala gapin ang mga kwan. Pero doon na siya usa. Nga ginamaster. Kana mong trabaho taga-Sabado. Nato. Then, so, karon sa verse 9 to verse 10 now, niya, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid down the foundation, and another builded upon. But let every man take heed how he builded thereupon. Si Brother Moses, wala yun ni Karungaw, wala yun ni kamungakuan. Si Brother, kumukuminta nun, wala yun ni Brother Moses. Pero wala pa mo diri si Brother Moses, kauban-uban ako ni diri. Maglimpyo, mag-tracks, mag-visitation, kauban. Nya karon kay musulti man si Gilmer Pastor, siya, how about Brother Moses? Di mo na ako kang Brother Gilmer, what is that to thee? Walang ni mo siya naabtan. Pero kung naabtan ni mo siya, kasi di ka pa makakuan siya. What is that to thee? Si Brother Walter, ingana-ana lang na si Brother Walter. Ngisi-ngisi lang siya. Pero, what is that to thee? Taga-Domingo na. Wala lang. Wala. Wala na. Di naman sa simbahan, di naman nato na gina-iskutan. Si Brother Jumari, mura hilom lang. Pero, what is that to thee? Wala ang kaibalo ni si Brother, to be honest, ako din akong ginistorya ni sa mga membro na ako sa simba. Itong bisita, nag-iskut-iskut niya matungkol sa mga membro. Ano ako, di sa mong simbahan, ay mga kwaneri, pero hilom lang doon kayo. Pero, kung akong pangkuning kuhiton, say, di na guna ako kuhiton. Akong ginapasabot.
Very good sige. I hope nakita ninyo na. May mga parts sa body na dili expose. Wala'y nakakita sa inyong heart. biro kuyaw kayo nag-function. Wala'y nakakita wala ninyo kita inyong lungs. Pero dili visible. Ang visible side, kini o kini ang kanunay. Pero katong mga very necessary, importante, sa di nato naginatanaw nga very importante nga part. So he's speaking about the problem of this body. Sa 1 Corinthians chapter 12, about the function and the diversity of the body. But they are in unity as a system. Din dire, sa 1 Corinthians, doon ay problema. Yung ipahito rin karon. Din niya, what is that today? Ang sorti niya sa 1 Corinthians chapter 3, mind your own business. Do not be faithful that others may kanang i-praise ka. Nga, do not be faithful nga, imong motivation nga, makita nila yun ko nga kuyaw ko diri. Adili yun. Maglisod ka na. Maglisod yun ka na. So, tanaw makaroon. Sa diretso na lang tamo. Sa Ecclesiastes chapter 12. Okay lang mo. I'm so thankful din sa simbahan. Daghang mga usahay nga, daghang tang mga membro din nga faithful ka na ito. Nga wala na din gisayangan ko sila. Kaya they are part sa nga pag-uswag ano yung simbahan. They are part. Pero sa mo na nga kaning kind of attitude na atong ginataki, wala nila na makita pa. Nga usahay po siguro, makita na awa naman ko'y pulos kay tigulang na ko. Ang si pastor, dili oy. Nga kay palugyod ko. Di ko kalimot nga you are part of it. Sa imong pagkabataan ko na ito. Karoon nga tigulang na kasabot ko anak oy. Kasabot ko. Kay dili pa na yun ang kanunay nga atong level of kanunay. Nagi panahon nga nagala. Para sa ko karon. Muna nga encouragement niya tanawa sa Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Tanawa sa verse 1. Ang iyang encouragement. Si Solomon. Niya, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days came not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ang ginasulti diri, karong batanon pa mo, paggamit mo sa Ginoo mo na ang in-effect and resulti. Mintras na pa mo'y kusog. Paggamit mo sa Ginoo. Nga, ayaw hulat nga, paras tong membro na nag-transfer of membership diri, din diri siya, dirigid ko katuon og maayo pastor, dirigid ko na. Pero, sa iyang pag-anhin na diri, napuslan na siya sa, ana na siya pag-abot niya diri, ana na. Dahil niya, ako gusto talaga akong mag-alagad ko sa Ginoo pastor, pero ingani naman siya. Na siya nag-agi na siya stroke. Katong ingon niya nga, ingon pa niya kang Brother Gilmil nga, bahalag manglayas ni siya na tanan biyan nila si Pastor Kader. Magpabilin yun ko. Di ba yung isulti na si mo? Pero ang buto, ayaw hulatang mo buto nga, nagayngana na ka nga, Pastor, Lord, magdidikit ako sa imo, Lord, mag-faithful. Ayun sa Ginoo, ayaw, saan basurahan? Karon nga, murag di na ka mapuslan, kanatong kusgan pa ka, kanunay ka sa mga mall, bisag asa-asa ka, bisag asa nga mga beach, asa nga dapit, lupad-kilupad. Karon luya na ka, musulti ka, I will dedicate my life to the Lord. Sa garbage ang baluton sa Ginoo, sa mga sani. Ayun niya, while you are still young, make use of your body for the glory of God. While di pa ka masakiton, muna yung but pasabot. Uy, ay, di lang kung, kini akong pastor ka na nag-imita sa kuha, sweeto sila sa kuha ka na ito. Kaya balog yun na sila sa kuha. Kaya usa lang nagsimbahan po among naabtan po ko nila ka na ito.
Mas in my time muna ko na ako'y gadala sa street crusade. Kanang street preaching, mupatong kong entry, magwali ko sa atbang sa katedral sa San Pedro, wali ko atbang sa munisipyo sa City Hall. Adto ko agdaw, wali. Ako magkauban mga kanang mga ginita sa, kay balo sila sa God knows it, akong boldness kanto, kay balo na sila. Karon pastor, ay alangan magliso naman ganit, tagkat-kat sa tira. Muadto pa ko sa kinakuan. Tumoy sa L3, wala na, di na kaya. Pero in my younger years, ako nagamit ko sa Ginoo. Lord, kinisi Judas, Lord, na nagbitray sa iyo, kanin mo na eh. What is that today? Kinipod si Jan, say, ni Lord, what is that today? Kasi buti mo pasabot, Lord. Mind your own business. Ako'y bahala nila. Ayaw ka dili magbuot-buot kung saan sila. Amen. I hope we'll learn something. Let's pray for one another. Kung asa mo gigamit sa Ginoo, love that word. Kung asa mo gibli sa Ginoo, nga nagamit mo sa Ginoo, i-develop na. Pasalamati ang Ginoo. Kung mo nilapit nga nagkaon ka, i-develop na. Pasalamati ang Ginoo. Ano man, the doer of the work is the one that will be blessed. James chapter 1 and in verse 24. Mind your own business. Kung nadin na imong gugma, so be it. Do it. Don't compare yourself. Ayaw pugsa na kinahanglan Brad George mag-moderator ka, ingon ni Brother Gilmer. Maayo naman si Brother George. Patay. Mga napod si Brother George. Brother Gilmer, dapat alaba pa ilang size na nakapod sa simbahan. Then, mga anak napod si Janjan. Brad GC, dapat mag-choir director ka. Patay, magsinumbagay niya kayo. Di hilig kanta si Brad GC. Ingon ko ni Brad GC, Brad Janjan, dapat Sabado, doon prayer nakag-track, patay. Magsinumbagay yun siya. Ayaw mo pag sinumbagay. You pray. Kurban ko rin nyo. Tiyan mo itong taga Santo Rosario. Mubunot para Ginoo ko. Pasalamat na ganit na kayo. Mugastos pati na o gasolina perting malap mo padurong dili. Dayon panhiyon pag yun nato sila Sabado para ako Ginoo ko. Ayun. Sa among panahon ka na ito, abog-abog pa ni. Sa di lang ni, sa ubos pa yung panad to, abog-abog pa na. Hantod to, abog-abog pa to. Kung ako po sa asam mo ka na ito, patay na ni, magbinoy-buyay na tani karon. Di magsin. That there be no division among the part of the body. Let's pray for one another. Kasabot yun ko sa inyo. Pero sa yung mag-arbuluto ko. Pero ako nang gina-part ko na, mo anak yun ang kuwan. Pero I also understand. Kung kay gusto ta, kanang say gusto ta nga, kung kusog ka itong mudagan, gusto ta mudagan, kusog po kayo, mayo na. Pero lagi, we have different gifts. Just develop it. Kung muna yung mong gift, so be it. Amen. Okay, let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa manindot ng mga pangambagon diha sa mong pulo. Nga nagahatag ka namo o mga pagtulunan, nga mong hisabtan, nga kami parte sa mong lawas. And the parts of, there is diversities in the parts of the body, but it always works
in unity as a process, and it works upon the controlling and is the guiding of the head. And no one could boast, no parts of the body could boast itself. But however, the function, as they are on that part, in which God said, these are gifts, He gives to every part of the body, so that diri among magamit kini mga gift in pleasing Thee by the service that we offered unto Thee. Lord, tabangi kang musabot ni because God so loved the church, and we are to love the church in which the Lord Jesus Christ died for it. Salamat sa mga panambagon o kaalam nga imong gihatag kanamo sa pagsabot nimo. Abangi kami Ginoo nga magpahigugsanon kanunay, nga dunay kasing-kasing nga kanunay mo dawat sa mga panambagon kay kini alang sa kaayuhan sa lawas nga diin si Kristo nagpadayag siyang gugma, tumang gugma nin. If there be any part of this world that God so loved, it is His church, so that we ought to love the church as Christ loved us. So bless as we blessing the messages again, Father, I pray in Jesus' name, Amen. God has spoken to your heart. Maybe we need to have to pray for it. Take up thy cross and follow me. I heard my Master say, I gave my heart to ransom thee, surrender your all today. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ, who loves me so. Wherever He leads, I'll go. He drew me closer to His side. I saw His will to know, and in that will I know abide. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ, who loves me so. Wherever He leads, I'll go. It may be through the shadows deep, or the stormy sea. I take my cross and follow Him. Wherever He leads, there
Okay, thank you sa inyong attention. And we thank God for every Sunday. We have a very, very blissful worship every Sunday. Deep in my heart, I know it. I know it. And I know that God is speaking every Sunday sa tuwa through His Word. Nabi niyo, daghang kong ginatudlo sa inyo, to be honest, nga wala ako ni kung kuan pa wala na ako ni mahinumduman nga gitudlo ni sa akong mga pastor kanadto. Ay mga butang akong ginatudlo karon na. Kuning ginawan, man ni na. Pero ani man gud ang revelation sa Ginoo sa iyang mga tao dili pari-pareha. Ang revelation sa Ginoo kang Abraham dili parehas sa revelation sa Ginoo kang Moses. Dili parehas ang revelation ni Moses dito kang David. Dili pari-pareha. Dili pari-pareha. Muna nga kung when God speaking to you and He's revealing to you, kana listen. Daghang salamat. Let's bow down heads for prayer. Our gracious and loving Father, again Lord, we are so much thankful as we in our worship services the whole day today. Thank you for Thy always presence and for the messages that we hear and the exhortation that we hear and the songs that being sung. It always edify us and above all, it honors the Ginoo. So we end this service with all our heartfelt thanksgiving sa Imo. Thank you for answering our prayer. Thank you for your people whom Thou hast given this opportunity and the desire that they are being filled with the wisdom in the Word of God. That they, by the grace of God, nakita ang imuhang paglihok silang kinabuhi, that as a result, worship day is a great privilege in which we could gather together to praise Thee, to honor Thee. So salamat Ginoo sa tanan nimong gihimo kanamo karon, among gibahik diha kanimo ang tanang dungog ug himaya ug inubanan sa pag-ampo na sad nga padayon nga ikaw magagiya, magakuyog, magprotekta sa imong mga katawhan. Dito sila mga panimalay, dito sila mga trabaho, dito sila mga negosyo, sila mga travel, uban ikaw kaninay ug ang pingi ang among kinabuhi nga sa sunod Domingo nga sa magkatapos kami aron himayaon ang ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Lord, thank you for this blessing. So bless as you have been blessing us, and this is all because of Thy love for us and our show of gratitude to Thy faithfulness to Thy people. So bless as you've been blessing us, Father, I say in Jesus' name, Amen.